Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halikayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, na kapag padilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis sila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito hindi dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo na ng ating 40 araw na paghahanda. Ito na po yung huling linggo. So 5 linggo tayong naglakbay. Sa susunod na linggo ay pagsisimula na ng tinatawag nating pasyong mga araw o Passion Tide sa pagsisimula ng maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, linggo ng Palaspas. Ang linggo ring ito ay tinatawag din na Domingo de Lazaro dahil sa kwento ng pagbuhay ni Jesus kay Lazaro na kanyang kaibigang namatay. Naintindihan po? Uy. Tulala, ano? Paano tayo makakapasok niyan? Diba? So, balikan natin muna ulit yung mga nakalipas na linggo at alalahanin nating mabuti ang ating mga naging paglalakbay kung saan tayo dinala ni Jesus para maihanda ang ating mga sarili, physically, emotionally, and spiritually sa pagpasok ng mga mahal na araw. Noong unang linggo ng Kwaresma, kung maalala po ninyo, tayo ay dinala sa disyerto. Yun yung pinakasimula, di ba? No? Nagninilay si Jesus ng 40 araw, 40 gabi. Siya'y nag-aayuno at pagkatapos tinukso-tukso siya ng demonyo. Ngunit hindi nagtagumpay ang demonyo, itong lahat ay nalampasan at tinanggihan ng ating Panginoon. Na sinasabi sa atin, kaya nating lumayo, kaya nating tanggihan ang bawat panunukso. Tandaan niyo po, hindi lahat ng ibinibigay, hindi lahat ng iniaalok sa iyo, kailangan mong tanggapin. At hindi lahat ng mga ibinibigay sa iyo, makakabuti sa iyo at sa iyong relasyon sa Diyos. Kasi lahat ng panunukso ng demonyo, di ba, laging merong kapalit. Ibibigay ko sa iyo yan kung ako ang iyong sasambahin. Naintindihan po? Ikalawang linggo, matapos sa disyerto, lumipat tayo sa isang bundok. Doon ay naipamalas ang pagpapanibagong anyo ni Jesus. Nasilayan ito ng mga alagad ang kaningningan at pagka-Diyos ni Kristo. At ipinakilala doon na ito ang aking anak. Lubos ko siyang kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Nakakasunod pa po ba? Nagbabalik ba sa inyong mga alaala o paano ba? Wala na, tulala pa rin? Magmamahal na araw na, tulala pa rin? Ikatlong linggo, matapos tayo sa bundok, bumaba naman tayo at doon ay natagpuan ni Jesus o natagpuan ng babaeng Samaritana na sasalok ng tubig doon sa balon. At nagkaroon ng pagbabago dito sa babaeng ito na yung kanyang pagkauhaw ay naibsan na. Napawi na yung pagkauhaw niya nang makausap niya si Kristo. Na sinasabi nga no, na ito na ang Mesiyas, na isang kagalakan na maramdaman, na makilala ng babaeng Samaritana kung sino si Kristo. At ang kanyang inaalok ay hindi lang tubig na pumapawi ng uhaw pansamantala, kundi ang ibinibigay ni Kristo ay tubig na magbibigay ng buhay sa Kanya. 3 linggo po yun, ha? Ika-4 na linggo, last week lang po yan. Yung kwento no, ng pagpapagaling o pagpapabalik ng liwanag ng mata nitong lalaking
ipinanganak na bulag. Na pinapaalala sa atin, di ba? At ito yung linggo rin na kung saan ang paalala sa atin, magsaya tayo, rejoice. Kaya nga mayroon Letare Sunday, yung tawag natin dito. Magliliwanag ang buhay at magsasaya tayo, magiging masaya tayo kung sakaling makita mo si Kristo. Okay tayo, 4 na linggo. 5 linggo, ngayon ay nandoon tayo, dinala tayo ni Kristo sa isang libingan. Sino po nakaranas na maipasok sa libingan? Nga pa? Ano, minsan, practice-practicein nyo rin. Oo. Minsan, kailangan pre-practice mo din. Paano itsura mo kapag nasa kabaong ka? Pinapractice yan. Diba? Sa libingan, ano ba meron sa loob? Para mas ma-aware ka, alam nyo, pag pumasok ka sa libingan, ito pala yung mangyayari. Napakadilim. Baka mas ma-appreciate mo yung buhay na mayroon ka ngayon at mabuhay ka talaga ng lubos. Kasi lahat tayo isang araw, no, sa ayaw at sa gusto mo, ililibing ka. Kung hindi ka man ilibing, susunog ka at ilalagay ka sa kapirasong lalagyan. Kahit gaano ka kalaki, ganyan ka lang. Kahit gaano ka kayaman, ganyan ka lang din. Binagkaiba nga lang, sila sa mamahaling lalagyan, kapag mahirap, doon sa peanut butter na lalagyan. Nandoon. Maganda yung tagpong ito, kasi, biruin mo, no? Dumating si Jesus, 4 na araw ng nakalibing. At base din sa pag-aaral, pag nailibing ka na, kasi noon wala naman po mga formalin, no, wala silang mga ganon, kaya inililibing agad. At sa loob ng 4 na araw, maaagnas na o mabubulok na ang katawan ng isang taong namatay. Kaya sabi ni Marta, Panginoon, maamoy na yan. Kasi pinapabuksan ni Jesus eh. At yung mga magandang bagay na makita natin, di ba? Sabi, tinangisan ni Jesus. Umiyak si Jesus. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, iniiyakan ka ni Jesus. Kasi alam, malalaman din ni Jesus yan dahil siya ay ililibing din. Sa Biyernes Santo, ililibing si Jesus. Di ba? Alam niya yan. Pag nasa loob ng libingan, madilim, mabaho, mabubulok ang katawan. At dahil mahal nga ni Jesus si Lazaro, ang kanyang kaibigan, umiyak siya. Pero pagkatapos umiyak, inutusan niya si Lazaro, Lazaro, lumabas ka. Diba? Ang ganda ng tagpo na para bang kung manonood ka ng pelikula, yung kakabog-kabog na yung di ba, yung main tension na mararamdaman mo. Tapos biglang lumabas si Lazaro, balot na balot. Nakukuha po, no? Hindi lang ito basta kwento, kundi ito ay paanyaya sa ating lahat. Lalong-lalo na tayo na mga naglilibing sa ating mga sarili mula sa mga pangit na karanasan. Tayo ang naglilibing na para bang okay na tayo, na kontento na tayo sa kadiliman. Hindi natutuwa ang Diyos, umiiyak ang Diyos. Umiiyak at iniiyakan tayo ni Jesus dahil ayaw mong umalis sa pinaglilibingan mo ngayon. Ikamamatay mo yan, ikaaagnas mo yan. Hindi ko alam no, kung ano yung sitwasyon mo, ano ang sitwasyon ng bawat isa sa atin dito, na matagal ka nang tinatawag ni Jesus, lumabas ka dyan. Umalis ka sa sitwasyon yan, na nagdadala sa iyo sa kadiliman. Dahil si Kristo ang liwanag. Gusto kang dalhin sa liwanag. Nakuha po?
Uy, ang taas na ng energy ko, umagang-umaga. Kayo naman, kasi pinaghahandaan na nga eh. Ito nga ay isang paghahanda din. Pero, di ba, masarap na sa pakiramdam na malaman na umiiyak si Jesus, hindi dahil nadidisappoint siya. Umiiyak siya at iniiyakan tayo dahil sa pagmamahal. Kasi ayaw nga niya tayong mamatay. Ibig sabihin yung kamatayan sa paghihirap, bagamat isang proseso ang kamatayan, pero pagkatapos yan, mabubuhay na tayo. Buhay na walang hanggan ang iniaalok ng Panginoon sa atin. Kaya pagdadaanan din ito ni Jesus, kaya kailangan mong yung attention mo, ibigay mo dito. Yung panahon at oras, minsan pwede nating isipin, di ba, na blessing in disguise na rin itong pagtaas ng gasolina. Magkano na? 102? Sa iba, 108. Ganyan na ang gasolina. At itinapat sa panahong ito na magmamahal na araw na. Parang sa pagtisip ko, kaysa mamblema tayo, sa tingin ko, blessing na rin ito eh. Para hindi kayo lumakas. Para hindi kayo gumala. Kasi kapag mahal na araw, sasabihin ninyo, sasamantalahin na natin, bakasyon ito eh. Magpakalayo-layo tayo, ngayon lang naman eh, mag-out tayo. Hindi nyo napapansin yun? Di ba? Kasi dati, pag mahal na araw, bakasyon talaga. Walang pasok sa opisina. Holiday na. Eh ngayon sa Gadsagaran, mahal na araw na, may pang-eskwelahan. Mahal na araw na, ang daming program, graduation. Mahal na araw na, nagtatrabaho pa ang mga tao. Pinapatay natin ang ating mga sarili. Kaya maraming nagkakasakit na kasi pagod na yung katawan. Kaya, hello, gising. Pagamat pinagdarasal natin, sana pagkatapos mahal na araw, isang biyaya ang marinig natin na balik na ulit sa 60, balik na ulit sa 59 ang gasolina. Uy, hindi niyo ba alam nangyayari? Pero, di ba, ulitin ko po, no? Parang isang biyaya na rin itong nangyayaring ito. Para imbis na nasa pasyalan ka, sa simbahan ka magtungo. Ito lang naman, di ba? Itong mga araw na ito, para makita mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Iaalay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ikabubuhay natin dahil mahal tayo ng Diyos. Amen?